Kamusta na po kayong lahat? Alam niyo po, napakahirap sundan ng isang magaling na pambabatas na kagaya ni Congressman soon-to-be Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan nyo. Alam niyo po kung bakit? Yan po ang nagtatanggol sa mga Duterte sa House of Representatives. Tinanggalan nga po siya ng mga committee nang wala siyang kaalam-alam. Hindi tama yung ginagawa nila. Pero hindi natutulog ang Diyos, hindi natutulog si Allah. Alam niya kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. Inaakusahan nila, hindi man diretso, inaakusahan nilang nagnanakaw ang ating Vice President. Ito naman na sasabihin ko, walang magnanakaw na Duterte! Wala! Ang lahi ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nananalaytay na dugo sa mga ugat ng kanyang mga anak. Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte kailanman. Nakikinig po kami kanina lahat, pati si Kap. Nakikinig kami kay Congressman Marcoleta. Alam niyo po, walang kasinungalingan ang kanyang mga sinabi kanina. Ang kanyang nilathala sa atin lahat. Siya po at ang representative congresswoman ng Duterte Youth Party List ang nagtatanggol sa kanila. Wala po tayong magawa dahil wala po tayo sa teritoryo nila. Pero ito pong si Marcoleta, hindi nila mapipigilan talaga yan. He is a brilliant man. Our former president, a very brilliant man. And our vice president now, Inday Sara Duterte, a very brilliant vice president and lawyer. Hindi nila matitinag ang mga Duterte. Sabi nila, ipai-impeach daw si VP Inday Sara by December. Yan po. Papayag ba kayo? Hindi tama yung ginagawa nila. Nagtatrabaho yung tao. Yung sinabi nga kanina ni Congressman Marcoleta, yung Kap, ano na nga yung sinabi ni Congressman kanina? 2 billion budget ng Vice President, ginawa nilang 700. Hindi tama yung ginawa nilang yon. Pero anong ginawa ng ating Vice President? Tinanggap niya. Alam mo kung bakit? Malinis ang konsensya niya, malinis ang budhi niya. Hindi ko ako per se, hindi ko in-expect na aabot sa ganito. Isipin nyo, September pa lang may umuugong na ito'y gagawin nila sa Quadcom. Nagulat po ako. Pero alam ko po, hindi natutulog ang ating Panginoon Diyos, hindi natutulog si Allah. Sinisiguro ko sa inyo, hindi mangyayari yan. Ako po'y nasa PDP laban din. Mula nung ako'y nag-join sa PDP laban,
nandito pa rin po ako hanggang ngayon. At mamamatay na akong PDP laban. Tandaan niyo yan. Sinabi ko po noon, I will take a bullet for our former President Rodrigo Roa Duterte. At, totoo po yan, nasa puso ko yan. Para sa akin, hindi ko alam para sa inyo. Para sa akin, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Rodrigo Roa Duterte. Kayo pong lahat dito sa Talongo. Magaling ang mayor nyo ngayon. Mayor Baste Duterte. Magaling ang congressman nyo, Pulong Duterte. Napakagaling ng ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Anong dugo ang nananalaytay sa kanilang mga ugat? Dugo ni Rodrigo Roa Duterte. Ako po, tignan nyo ha, sino po ang ating mga senador ngayon na mga Dabawenyo? Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Magigiting, lumalaban, hindi umaatras, hindi nang iiwan. Ang ibang kandidato po ng PDP laban ay mga abogado din. Marapatin niyo pong banggitin ko ang kanilang mga pangalan. Si Attorney Raul Lambino, matagal na po sa PDP laban yan at nagserbisyo din po nung presidente ang ating mahal na Rodrigo Roa Duterte. Ngayon po, dating nasa PAGCOR, naging abogado na rin, Attorney Jimmy Bondoc. At meron po tayong kasama sa PDP na tiga Bacolod, si Attorney J.B. Hinlo. Yan po ang lineup natin at ang inyong lingkod, Philips, Mr. Efectivo Salvador. Lahat po yung tatlong binanggit ko ay puro abogado rin. Ang ating nakaupong senador, Senator Bongo, hindi po siya abogado. Pero, para sa akin, sa puso ko, siya ang pinakamagaling na senador ng Republika ng Pilipinas ngayon. Sinundan pa ng ating dating Chief PNP. Mawalang galang na ho. Kung dalahan lang talaga ng bayag andyan si Bato. Itaga mo si Bato, ipaglalaban kayo. Hindi atras yan. At ako po'y hindi abogado. Ako po'y hindi doktor. Ako po'y hindi engineer. Ako po'y isa lamang artista. Pero alam niyo po, alam ko sa puso ko, alam niya na ako'y magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa mga Pilipino.